So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, magpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipipakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa Katagala Bagabayan, ang kailang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapagbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ring listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. May siyang 84 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal, may siyang 74 na mga comments. Jillian Quiason, may siyang 32 na mga comments. Army Lagaso, may siyang 27 na mga comments. And Rosalinda Katubig, may siyang 23 lahat ng mga comments. Again, sa kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. And also, thank you so much sa ating pong mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ng ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Leah Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Galante, Rosette Ruel, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy birthday si Jillian Quiason makabayan. Happy birthday! And also happy birthday kay Sultan na nandyan sa Dubai. Greetings from galing po kay Eva Atienza. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin ang ating pong mga early birds o yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment sections. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Karina James from Hong Kong. Nandyan rin po si Maria Cristina F. Manimbao. Hi to Esmar Cadorna from Singapore. Sarah Brightman Vlog. Nandyan rin po si Liani Red, Lilian Dalyabing, Inge Mentiza, Nonoy Florin Hills, Eme Sarino, Marilyn De Los Santos, and hi to Noel Narcida and Iying Gimentiza. Okay, so kumusta ang lahat bagabayan? How are you today? Kumusta mo ating gising umaga? Nakapag-breakfast na ba ang lahat? So, of course, makabahan ko, I'm hoping sana magandang ating gising umaga at saka meron po tayong very energetic na aura katulad po kay Sir Ivan. As usual, stay positive lang po tayong lahat. Huwag tayong gumaya doon sa mga gunggong po ng mga anti-Marcos kasi nga puno sila ng stress sa kanilang katawan makabayan. So kapag marami tayong stress po sa ating katawan, madali po tayong mataptan po ng sakit-sakit. So iwasan po natin yung stress, smile lang po tayo lagi araw-araw makabayan. Be happy, enjoy life po tayo, okay? At saka suportahan po natin si PBBM. Dapat talaga natin pong suportahan po si PBBM kasi nga napalibutan siya ng mga salot ng lipunan makabayan. Marami pong naninira sa kanya at marami pong gusto nito na pabagsakin po si PBBM pati po ang kanyang gobyerno. Okay, so makabayan ko, before nga pala tayo mag-start, kasi meron pong nag-forward sa atin. Meron pong nag-forward sa atin ng message kasi ang gusto niyang magpatulong makabayan. Sabi po dito ni user na name, well siya nga pala, meron pong konting request po sa ating mga viewers na kung saan hindi pa nila na-update ang kanilang YouTube handle makabayan kasi nga ang mababasa po ni Sir Ivan sa inyong name, sa inyong account,
only user lang po na name. So if ever meron po tayong time, sana i-update ho natin, okay? Sayang eh. Kaya nga yung iba hindi ko ma-shoutout makahabayan. Actually meron pong message lagi po kasi Ivan. Meron po kong nabasa doon sa ating last vlog, also the other vlog po natin makahabayan. Sabi niya na lagi daw siyang kasama daw siya sa palagi daw nauna po na mag-comment makahabayan. Kaya lang honestly, sa totoo lang, in-skip ko yung makahabayan. Bakit? Kasi nga, useless kasi na i-shoutout ko siya, user kasi yung name. User na po ng Kalakay Makahabayan. Diba, how many times ko na po ito sinasabi na lagi pong nire-remind sa Ivan na yung inyong mga account, kapag hindi po na-update, user lang po yung mabasa po ni Sir Ivan. So, pasensya po. Kaya nga, in-skip ko po yung name po na user or hindi po updated po na YouTube handle. Okay? So, anyways, makahabayan ko, ang sabi niya dito, Sir Ivan, pakikalampag nga po ang Senior Citizens Office kasi 6 months na wala pang payout dito sa San Jose City, Nueva Ecija. Pakilang po. At kawawa naman ang mga senior na umaasa sa benefits nila at saka mabuhay po kayo. Salamat po. Okay, so i-call out ho natin. I-call out natin po yung Office of the Senior Citizen Affairs dyan po sa San Jose City, Nueva Ecija. Actually, sa pagkakaalam ko, meron silang bago dyan na office. Sakto ba? Di ba meron silang bagong office? I think that is last year lang yata, if I'm not mistaken. Nakita ko kasi yan sa balita makahabayan. So, siyempre, i-call out ho natin. Ito pong nangangalan po makahabayan kasi siya po dito, yung OSCA chairman, Diyan po sa San Jose City, Nueva Ecija sa Office of the Senior Citizens Office Makahabayan. Ito po nangalan na si Mr. Cornelio T. Catalan Sr. Siya pa rin ba? Siya nga pala sa mga taga San Jose, Nueva Ecija. Ito pa rin bang pangalan na Cornelio Catalan Sr. Siya pa rin ba yung OSCA chairman diyan sa inyo? Sa Office of the Senior Citizens Affairs. So dapat pindutin natin siya makahabayan, iba ka natulog eh. At saka Mayor Mario O. Salvador. Siya po yung mayor dyan sa San Jose, Nueva Ecija makahabayan. Sana galaw-galaw na po tayo. Diba kung maalala ho natin na last year, naprobahan na po na magiging 1,000 pesos na po ang kanilang allowance makahabayan, ang kanilang monthly allowance. Kasi nga noon, kung hindi ako nagkamali, that is only 500 pesos makahabayan. So, ang sabi po sa gobyerno sa Social Pension Program Makahabayan na office na naaprubahan kasi na yan po'y padagdagan po ng 500 pesos, so naging 1,000 pesos na makahabayan, di ba? So, sabi rin po ng gobyerno natin na baka daw magkakaroon dito ng delay po ng 2 months to 3 months so yung makahabayan. Pero siyempre ang pinagreklamo dito ng ating viewer, it's already 6 months na po, Mayor. Pati na po dito na Chairman Catalan Sr. ng OSCA, sana galaw-galaw rin po tayo kasi nga tayo po ay bagong Pilipinas na, okay? Again, call out po sa Mayor dyan po sa San Jose, Nueva Ecija. Si Mayor Mario O. Salvador and also ang chairman po ng OSCA na si Cornelio Catalan Sr. Okay? So sana po maresolba ho natin yan. Anyway, makahaban ko, meron nun pong finoward sa atin na isang clip na ito pong si Digong na meron talagang sinabi ito makahabayan na wala na po sa hulog. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga sabi niya dito sa video, this is during po sa kanilang rally po doon sa Dumaguete makahabayan. Sabi niya, ang problema daw ngayon sa gobyerno ni BBM, marami daw nagutom makahabayan. Maraming nagutom. Pero before natin bigyan po nito ng opinion, ipaparinig ko muna sa inyo para meron po tayong ebidensya makahabayan. For more details, let's watch this. Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Okay, so ulitin nga pala natin. Ulitin natin. Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Okay, so hindi lang daw yung bigas yung mahal. Ang issue rin po ngayon ay maraming nagutom. Word na maraming nagutom makahabayan. Take note, maraming nagutom. Bakit noon ba? Wala bang nagutom? Di ba makahabayan ko? Since noon pa po, since the start,
na-start po na nabuhay tayo sa dito po sa diyan po sa nga pala sa Pilipinas. Since nabuhay tayo diyan sa Pilipinas at saka pinanganak tayo, meron na talaga pong nagutom po na kababayan natin. Meron yan, hindi yan maiwasan. Bakit? Yung mga nagugutom, yun po ay mga tamad mga kababayan. 'Di ba? Sa panahon ba ni Digong, wala pang gutom? Kasi alam nyo po, kapag gagamitin nyo po yung word na nagutom, saka sa politika makabayan, yan po yung mga yan kasi yung mga kadalasan ginagamit po ng mga word na mga trapo. Yan totoo talaga. Yan po yung ginagamit po ng mga trapo po ng mga politiko makabayan. So ito pong si Digong, alam ho natin, trapo to na politiko. Kaya nga, gumagamit na siya ngayon na ang issue ngayon ay marami daw nagutom. Ulitin ko lang po, yung mga taong nagugutom, yun po ay tamad. Kasi nga kung obserbahan ho natin, di ba kung yung mga tao po na madiskarte makabayan, yung mahilig talaga maghanap po ng pagkain, nagugutom ba sila? Diba kahit yung mga tao na magkano lang po yung pera nandyan sa kanilang bulsa at saka marunong silang dumiskarte makabayan, nagugutom ba sila? Diba? Wala. Kasi nga sila po ay madiskarte at saka gagawin nilang lahat makabayan para po makahanap po ng pagkain. At ang iba dyan, hindi po umaasa sa gobyerno natin. Talagang kumikilo sila base po sa kanilang kakayanan makabayan. Pero ang ginagamit dito ni Digong, yung mga tanga, mga oto-oto po na mga tao, mga lipores niya, na dito po nagugutom daw, maraming nagugutom. Yung mga nasa harapan niya, nagugutom kayo yan makabayan. Diba? Maraming pera dyan eh. Maraming pera dyan kasi nga puro ho yan mga hakot makabayan. At yung mga tao pong nasa gilid po ni Digong, hindi po yan magutom. Bakit? And siyempre, mapira yan lang makabayan eh. Puro kasi yan mga bayad. Tas ngayon, magsisigaw siya. Ang issue ngayon, maraming gutom. Sa panahon ni Digong, wala bang gutom? Siguro, walang gutom makabayan. Ang hindi po nagugutom, ito pong si Digong. Yes, totoo yan. Hindi po yan naugutom si Digong. Bakit? Siyempre, marami siyang kaalyado makabayan na kung saan alam ho natin na yung drug lord po na lagi niyang kasama-kasama yung si Lee makabayan at ipinasok niya sa Malacanang at saka parang naging bodyguard niya makabayan. Alam ho natin at hindi po tayo bulag na yun po ay sangkot po sa mga droga makabayan. Kapag meron siyang mga ganyan po na mga bodyguards, maugutom pa si Digong. Diba? Tapos ngayon ginagamit niya yung word na gutom. Hindi talaga maugutom po yung mga taong ganyan katulad po ni Digong makabayan. At saka marami pong nagrereklamo. Sa panahon po ni Digong, yung mga farmers makabayan, marami tayong nagreklamo at saka talaga pong totoong literal po sila yung nakaproblema at marami pong naugutom makabayan. Bakit? Dahil po yun sa pag-implement nila ng Rice Tarification Law ni Cynthia Villar makabayan. So yung panahon na po yun, marami tayong nagkaproblema po na mga farmers na naugutom sila makabayan. Kasi nga nagkalit-silit po ang kanilang buhay, ang kanilang negosyo, ang kanilang mga pananim, nagkautang-utang sila makabayan. Dahil po sa batas na yun, talagang walang kwenta na batas na yun, kasi yun po ay pakana ni Digong. Pero sino dito yung nakabenepisyo makabayan? Yan po si Digong makabayan, di ba? Tapos gagamitin niya yung word na gutom. Trapo talaga eh. Trapo yang si Digong makabayan. So meron ka po ipapakita rin po sa inyo na sinabi ni Digong during po sa rally makabayan. Kasi sabi niya, tiniran niya si PBBM. Ang sabi niya, Bongbong Marcos, ako advice. Hindi naman kita iniinsulto, pero para sa akin, yung performance mo was until now and still a dismal failure. Puro ka English. Failure daw CPU makabayan. Sige nga ba i-comment sa baba makabayan, failure ba si PBBM? Tsaka babasahin ko yan mamaya. Itong si Digong makabayan ko, siya po ang totoong failure. Bakit? Marami siyang mga maraming promises. Totoo naman talaga marami siyang promises makabayan. Isa na nga doon yung sa war on drugs niya, sa drogas. Tapos sabi niya, bigyan daw siya ng 6 months. In just 6 months, maresolba daw niya yung droga sa Pilipinas. Pero nagawa mo niya kabayan? Nagawa ba niya? Diba? Buti nga ngayon si PBBM nyo na po kasi pinagpatuloy makabayan. At sa panahon po ni Digong, yung kanyang war on drugs, hindi yun naresolba. Bakit? Siyempre, protected niya eh. Pinagtitahan niya yung mga malaki pong mga isda ng mga drug lords makabayan. Example, si Peter Lim. Diba?
protektado niya. Kaya nga hindi maresolba yung issue po ng droga sa panahon po ni Digong. Bakit? Nandyan siya isa siya sa mga sangkot mga kabayan baka ka, siya rin po ay isang drug lord. 'Di ba? Kaya nga yung mga nangyari sa panahon po ni Digong, at least yan po ngayon naayos ni PBBM. Pero kahit hindi po ganoon ka-vocal si PBBM, pero at least epektibo po ang kanyang ginagawa dito po sa war on drugs mga kabayan. Wala pong namamatay, pero meron po dito mga high valued na mga targets na mga drug suspected na talagang nakulong. Sa panahon ni Digong, meron bang nakulong po ng mga drug suspect na mga kabayan? Sige nga, mga DBS, mga haters, name one, meron bang nakulong na mga malalaki po ng mga drug lords? Maraming nakulong, pero yun po yung mga tulak ng mga kabayan. Yung mga nasa gitna lang, sa mga baba lang, at saka ang kaya niyang i-GK yung mga taong na mga hindi naman sangkot makabayan, kasi nga napag-alaman ho natin na yung mga pulis noon allegedly meron kasi silang quota makabayan. Kaya nga laganap talaga yung EJK na panahon na yon. Maraming EJK pero naresolba ba yung war on drugs makabayan? 'Di ba? Wala po, kasi nga pinagtakpan lang po niya ang kanyang failure sa pamamagitan po ng kanyang pagmumura makabayan. Sa pamamagitan po ng kanyang pananakot, kaya nga parang ang tingin po dito ng mga auto-auto po ng mga tao, isa na po si Sir Ivan. sorry, isa na po si nauto si Sir Ivan Dahil po sa kanyang pagmumura, pananakot, doon po napagtatakpan ang kanyang mga failures makabayan. Pero at least ang failure po ni Digong, inayos po yan ni PBBM. Pero hindi niya kasi po matanggap makabayan, di ba? Kaya nga siya nakaganyan, kahit mukhang may sakit na may sakit naman talaga si Digong Mukhang may sakit na talaga si Digong, kasi pagano'n ng kanyang mata makabayan. Tsaka halata po naman siyang sakit na samantalang dapat na talaga siya magpahinga po, mag-relax na po sa kanilang bahay. Nandyan pa rin po siya sa mga rally, nagpapakita, ng uto pa rin po ng mga tao. Bakit? Ganid kasi siya sa kapangyarihan makabayan. At gusto niyang agawin po yung kapangyarihan po ngayon ni BBM bilang isang presidente. Yan po ang kanilang goal makabayan, di ba? So anyways, ipapatuloy rin po natin po pag-usapan, kasi nga napag-usapan na po natin dito yung war on drugs, pag-usapan rin po natin yung ICC makabayan. Kasi nga siyempre, isa rin po si Sir Ivan na nanawagan po na sana po ipapasok na ni BBM sa Pilipinas yung ICC. At hindi lang po si Sir Ivan nanawagan yan, ang taong bayan po. Di ba kung nakita ho natin sa survey po na nilabas 2 days ago makabayan, di ba? If I'm not mistaken, 54% yata yun, if I'm not mistaken, 54 or 56% na pabor dito na ipapasok po sa Pilipinas ang ICC. So marami talagang mga kababayan natin po na gusto ipapasok po sa Pilipinas ang ICC. Question, pabor ba tayo makabayan na gusto nyo bang ipasok po sa Pilipinas ang ICC? Please comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. And also pag-usapan rin po natin, siyempre ito pong issue mga kabayan na, di ba, meron pong isang mayor dyan sa Bamban makabayan na allegedly ito po ngayon pinagdudahan na baka siya po ay spy ng China na ipinadala po dyan sa Pilipinas makabayan. Pag-usapan natin yan, bakit napaka-interested talaga ang kanyang credentials makabayan. And also, siya nga pala sa ating mga kababayan dito, mga viewers, mga pinanggap po ni Sir Ivan, meron nga pala sa mga taga Leyte nga pala, taga Matag-Ob Leyte, meron na po tayong mabibili po na bigas na 20 pesos per kilo na bigas. Diyan po sa Matag-Ob Leyte makabayan. Yes, diyan po sa nag-umpisa nito ang grupo ng makabayan, yun pong Agrikita at saka yung EI Onlad. So, yung pong premium rice nila dyan, alam niyo po yung premium rice, di ba alam mo natin sa Maynila, medyo mahal-mahal yung makabayan. Pero doon po sa Matag-Ob Leyte, mag-start na po sila this coming ngayong araw makabayan. Kahapon ka pala nag-start. So, meron pong mabili po na bigas na 20 pesos per kilo. That is premium rice dyan po sa Matag-Ob Leyte makabayan. So, that is a very, very good news. I think dyan yata po ilagay sa gym nila sa Municipal Hall makabayan. So, please check lang po taga Matag-Ob Leyte. Meron po tayong mabili dyan na mga mura po na bigas. Okay? At saka siyempre, marami pang iba.
Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibutanto ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, kumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin ang ating mga pinalangga ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating mga DDS na mga matitino. Nandyan rin po kababayan nating mga Pinklawan at saka mga Dilawan. At syempre, i-welcome rin po natin ang mga bagong pasok sa channel, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So syempre sa ating mga haters, I miss you already and I love you all. Diba? Ginheart ko pa yan ang inyong mga comment, mga message. Kahit na mga medyo masakit sila magsalita mga kabayan, mga below the belt na, well, hinaheart pa rin yan ni Sir Ivan. Everyone's invited, no problem ho yan. Okay? So siya nga pala, meron kasi nag-forward sa ating mga kabayan na video po ni Mike Abe. Kasi nga, doon po sa kanyang vlog mga kabayan, mukhang napansin na po ni Mike Abe si Sir Ivan. Yes, napansin nga eh. Alam nyo, nung nakita ko po sa video na to, yung clip na to na forward po ng ating viewer, talagang natuwa si Sir Ivan. I am very honored mga kabayan. Bakit? Kasi nga maliit lang po tayo eh. Maliit lang po ang channel ni Sir Ivan. At saka hindi lang po ganun kakilala si Sir Ivan. Isipin niyo lang po, si Mike Abe. Kilala po yan na tao mga kabayan. Talaga kilala ho yan. Ano po, sa larangan po na magiging journalist, sa mga pagbabalita. At saka ngayon, nasa gobyerno na ho siya mga kabayan. Kasi nga diba, meron siyang trabaho dyan sa PTV. At saka siyempre, kilala po itong si Mike Abe. At saka hindi ko na-expect mga kabayan na mapansin pala niya ang ating channel. Yes, ito po ang ating ebidensya. Ang isang channel, si Dante, False Eyes, marami ho. Kung mabanggit si GIL ba yun? Review TV, nasa abroad at iba pa mga nakikita natin. Hindi ko na mabanggit na ibang mga pangalan. Mabuhay po kayo. Si Kopi, Kakopi, yan. May mga paninindigan. Marami po sila. Lahat yung volunteer, lahat po yan ay pagmamahal sa bayan at sa ating bansa. Naniniwala sa Philippine law, naniniwala sa pinaglalaban ni Pangulong Marcos dahil ang pinaglalaban ng Pangulong Marcos ay para sa majority ng mga Pilipino. Actually, gusto niya sa lahat ng Pilipino. Pero dahil mabait si Pangulong Marcos, hindi niya pinapatulan yung mga maninira sa kanya ng personal. Thank you, Sir Mike. Actually, si Sir Ivan nangangasar lang eh. Si Sir Ivan, kalog-kalog lang eh. Pero maraming nasaktan ng mga anti-Marcos. Kasi nadidibang natin lagi po ang kanilang mga paninira mga kabayan. Mga gonggong kasi. Again, sa kasama po kay Sir Mike Abe. Mga kababayan ko, ito po talagang hindi naman kasi makilala po si Sir Ivan kung hindi po dahil sa inyo. So ito po tanawin ko po ito na malaking utang na loob sa inyo. Kasi nga, ulitin ko lang po dito, hindi po makikilala si Sir Ivan kung hindi dahil po sa inyo mga kababayan. Again, so thank you so much po sa aking mga viewers. Don't worry, so pag itingin ko pa po ang aking pag-research dito, pagiging spy doon sa kabilang kampo, kasi nga para po makorek natin ang kailang mga paninira mga kababayan. At syempre, pagtingin ko pa po ang aking pag-research para makabibigay sa inyo ng mga tamang balita at sa mga good news po sa proyekto rin po ni PBBM. Okay? Again, thank you so much. So, before tayo pabalik doon sa mga mait na mga issue mga kababayan at saka mandibang tayo po ng mga katarantaduhan po ng kabilang kampo, well, dito muna tayo po sa good news ni PBBM at ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Inaasang papalo sa 600 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahatid ng pamahalaan sa Zamboanga City. Ito'y sa ilalim ng ilulunsad na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa iba pang detalye, may ulat si Mela Lesmoras. Live, Mela! Dayan, patuloy nga ang paghatid ng pamahalaan ng iba't ibang serbisyo, ayuda at programa dito sa Zamboanga Peninsula. Kung kanina si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namahagi ng tulong, bukas si House Speaker Martin Romualdez naman ang mangunguna sa paglulunsad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair.
Ayon kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada na siyang nangangasiwa sa BPSF National Secretariat, papalo sa 400 programs and services ang ihahatid ng pamahalaan sa 2 araw na caravan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Zamboanga City. Sa kabuuan, inaasahan ngang papalo sa 600,000 halaga piso lahat o 600,000 halagang piso ng ayuda, serbisyo at programa ang mapakikinabangan ng higit 100,000 benepisyaryo sa buong Zamboanga Peninsula. Bago yan, una na rin ngang naghatid ng ayuda rito kanina para sa mga magsasaka at mangingisda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Gabonada, ito ay pre-event na rin ang mangyayaring caravan bukas. Kahapon idinaos na ang final coordination meeting para sa proyekto kung saan nakilahok ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga pangunahing tampok sa BPSF ay ang iba't ibang serbisyo at ayuda para sa mga magsasaka at may hatid din dito nga seeds and other farm supplies distribution at paggawad sa ilang LGU ng mga agricultural machinery. Bukod dyan, ukol naman sa health services, meron din dito bukas na HIV screening, blood typing, cervical cancer screening, HPV vaccination at marami pang ibang serbisyong medikal. Para naman sa mga naghahanap ng livelihood programs, may tupad payout din dito sa pagtitipon bukas. At syempre may iba pang serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Bago pa man ang araw ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, nandito na ang Pangulo para mamahagi ng presidential assistance to farmers, fisher folks, and families affected by El Nino. At hindi lang po ito para sa Zamboanga City, kundi sa kabuuan ng Zamboanga Peninsula. Bukas naman, isa ito sa pinakamalaki na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na pangungunahan naman ni Speaker Martin Romualdez. Around 600 million worth of programs and services, 250 million cash ang iikot sa ekonomiya ng Zamboanga City bukas at 49 participating agencies and 400 programs and services ang babagsak dito sa sa syudad ng Zamboanga. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Yan ang muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang dalhin niya sa Zamboanga City ang serbisyo ng iba't ibang ahensya para tugunan ang pangailangan ng mga residenteng apektado ng El Nino. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of the government approach sa Zamboanga City kaninang hapon lang upang maibigay ang government services at mailapit sa mga tao lalo na ngayong nakakaranas ng El Nino ang bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dinala niya ang Department of Agriculture o DA, Department of Social Welfare and Development Office o DSWD at Department of Health o DOH upang masiguro na maibigay ang pangangailangan ng mga residente ng Zamboanga. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasanib-puwersa sa kagustuhang mapawi ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Dagdag ng Pangulo, hindi sapat para sa kanya na makita lang ang kondisyon ng mga naapektuhan ng El Nino base sa report, kaya bumisita talaga siya upang pangunahan ang pamimigay ng assistance. Kailangan personal kong makita at marinig ang inyong mga hinaing at makita ng aking sariling mata ang kalagayan ng ating mga kababayan. Siniguro rin ng Pangulo na walang maiiwan. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Lalarga tayo sa buong kapuluhan. Walang rehiyon na may iwanan, walang lalawigan na makakaligtaan. Hindi ang lokal na pamahalaan ang dudulog sa Malacanang. Ang Malacanang ang pupunta sa mamamayan. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na nasa 3.6 million na individual na ang naapektuhan ng tagtuyot at nasa 5.9 billion pesos naman ang danyo sa mga magsasaka at mangingisda sa nagpapatuloy na El Nino. Sa Zamboanga Peninsula, nasa 3,000 hectares na mga lupain ang apektado. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito at kaya naman kailangan natin ang agarang aksyon, lalo na po ang agrikultura, ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga Zamboangueño.
Napili rin umano ng gobyerno na personal na ipamahagi ang tulong sa mga apektadong residente ng Zamboanga Peninsula dahil sila ang isa sa mga naapektuhan ng tagtuyot. Siniguro naman ng Pangulo sa mga residente at lokal na pamahalaan na gagawin lahat ng Marcos administration upang hindi gaano maramdaman ng mga tao ang El Nino. Hangad po namin na mabigyan kayong lahat ng maayos na buhay, kaya naman po ay nagsisikap kami na bigyan ng pansin ang pangangailangan ng bawat probinsya at bayan sa buong bansa. Siniguro rin ng pinakamataas na opisyal ng bansa na hindi mapapagod na magtrabaho ang gobyerno upang masiguro na ang kinakailangang suporta at resources ay maipamigay sa mga apektado. Desidido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging world's #1 coconut exporter ang Pilipinas sa ika-6 na pulong ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group. Inirekomenda ang pagpapabilis ng pagtatanim ng mga coconut tree kung saan target nila ang nasa 100 milyong puno pagdating ng taong 2028. Tulong na rin ito sa mga salt farmer lalo't ang asin ang nagsisilbing pataba sa mga pananim na nyug. Sinabi naman ng Pangulo na titiyakin niyang sapat ang pondong ibibigay sa Philippine Coconut Authority upang maisakatuparan ang proyekto. Posibleng hindi muna mag-angkat o bawasan ang i-import na sibuyas sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, sumigla kasi ang produksyon ng sibuyas na abot sa 201.25,000 metric tons sa unang quarter ng 2024. 28% na mas mataas sa 156.53,000 metric tons, parehong panahon ng nakarang taon. Mariring madelay ang pag-angkat depende sa magiging pangailangan ng sibuyas. Matatandaang ipinatupad ng DA ang importation ban sa sibuyas hanggang Mayo dahil nananatiling sapat ang supply at upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa mas murang imported onion. We have enough supply. Pero pag-aaralan din niya mabuti, will be consulting with the Bureau of Land Industry kung kailangan pang mag-extend uli as earlier pronounced by the Secretary to extend yung ban hanggang July or bawasan lang yung volume na dapat na i-import for onion dahil nga malaki yung in-increase ng production. Okay, so mga nandito po ng mga anti-Marcos makakabayan, ngayon nakikita ninyo na talagang nagtatrabaho po ang ating Pangulong si PBBM. Epektibo po ang kanyang ginagawa dito ng mga countermeasures doon po para po matugunan po ang mga issue dyan sa Pilipinas, mga dito po sa production, sa ating mga pagkain, para po magkaroon tayo dito ng rice sufficiency or food sufficiency dyan sa Pilipinas. Ginagawa ho yan lahat ng ating gobyerno, lalong-lalo na ni PBBM. Hindi po natulog si PBBM na hindi po natutugunan po at saka hindi po magawa ang kanyang trabaho makabayan. Yan po ay taliwas. Hoy mga haters, makinig kayo. Ito po ay taliwas sa mga sinasabi ninyo na walang ginagawa si PBBM, lagi dang tulog, lagi dang pa-party-party at saka hindi daw nagtatrabaho makabayan. Lalong-lalo na, sasampalin natin yung pong si Vivian Velez na isang Betamax queen at meron pong skandal na video makabayan kasi nga meron siyang interview doon po kay Jojo I think that is 2 days ago makabayan if not mistaken. Meron siyang video doon. Meron siyang interview doon. Kasi nga sabi niya makabayan na bakit daw na isa siya dito sa nanawagan po na pababain po sa pwesto si PBBM, 'di ba? Isa siya sa mga nanguna po na nangampanya na PBBM resign na makabayan. 'Di ba si Vivian Velez? Meron siyang interview doon kay Jojo, sabi niya na si PBBM daw, kahit minsan daw, hindi daw niya nakita na nagtrabaho makabayan. Abay, gunggong talaga eh. Hindi daw niya nakita si PBBM na nagtrabaho at wala nang ginagawa daw sa Pilipinas makabayan. Wala bang ginagawa? Gunggong talaga eh. Kaya nga hindi nila alam makabayan. Kaya nga ang problema dito po sa mga followers po na mga na magunggong na yon, ang mga kanilang mga nauto po ng mga tao, kaya rin po sila na walang alam dito kasi ang kanilang mga pinapunood po ng mga vlogger, mga fake news peddlers, at talaga pong mga tanga, mga gonggong, kaya nga naging po silang wala pong alam makabayan. Kasi nga yung mga binibigay sa kanila ng mga informations, mga mga katarantaduhan kasi, mas mailam pa siguro sa kanila yung mga high school makabayan. Totoo lang, meron kasing na-interview na doon sa isang Kalye survey makabayan. High school yun na bata, nakita na ba natin?
Hindi ko lang screen record eh. Merong interview po. I think is high school sa Makabayan. Mas may alam pa siya sa mga ginagawa po ng ating Pangulo. Pero samantala, ito mga Aliporos Digong, ito pong si Digong, ang kanyang mga anak, yan si Baste, si Pulong, walang alam Makabayan. Ilalong-lalo na yung pong mga vlogger nila na mga gunggong talaga, mga walang alam. Buti pa nga yung interview po sa Kalye Survey na high school Makabayan na babae, alam niya ang mga ginagawa po ng Pangulo at sabi pa nga niya na hindi po basta-basta po ang trabaho ng Pangulo at nakikita niya na nagtatrabaho po si PBBM at marami pong mga ginagawa po ng mga hakbang na talagang epektibo. Buti pa yung high school alam, pero yung mga medyo may edad Makabayan ng kabilang kampong, mga walang alam, nagonggong talaga eh. So anyways, forward din po tayo. Kasi nga mag-update tayo Makabayan. Update po ito sa mangyayaring rally this coming May 17 sa Liwasang Bonifacio Makabayan kasi meron pong konting changes. For more details, let's watch this. So muli ako po si Mami Peng. So alam naman po ng lahat na tayo po ay nag-organize ng isang Sara Resign Rally. At ito po ay gaganapin sa May 17, 2024 at meron po tayong mga konting adjustment like for example yung mga oras. So marami pong nag-request, mga nag-PM sa atin at sa ating mga kasamahang mga vloggers na kung okay lang daw po na gawin ng mas hapon para daw po hindi mainit at yung iba po pagkatapos ng kanilang trabaho ay makapunta po sa Liwasang Bonifacio sa harap po ng post office o sa Loton. So syempre kinonsidera po natin na yun nga, may mga senior tayong kasama, so para hindi nga mainit. So yung oras po natin, dapat 8 AM, di po ba? So binago po natin, ito po, final na po ito ha. So May 17, 2024, ang ating assembly time po is 3 PM. So mag-start po yung program ng 4 PM. So eto na po, no? Ito yung first time ko, actually, pang second time na nag-ayos ng isang rally. Yung una, yun pong ginanap natin ng rally nung Monday, May 6 sa harap po ng Senado. Pero yun po ay sobrang talagang mabilis ang ayos. Hindi siya pinaghandaan ng bongga. So ngayon, etong May 17, ito talaga ay pinaghahandaan natin. Hindi naman sobrang bongga, pero hanggat kaya natin na maging maayos yung ating gaganaping rally na ang ating concept is Sara Resign. And syempre, sabay natin yung ICC pasok at yung unity na gusto ng ating Pangulo na walang kulay, walang pula, walang red, walang pula, walang red, walang red, walang yellow, walang pink, walang white, walang blue, walang green, kung hindi isang kulay lang. Yun ang gusto ng ating mahal na Pangulo. So ngayon, habang ako po ay nag-aasikaso, no, ito po kahit walang maniwala, wala naman akong pakialam. Ito po ay isang rally na walang hawak ng kandidato or hindi, walang nag-i-sponsor na mga big time like mayor, governor, presidente, vice president, or whatsoever na malalaking isda. So wala. Ito po ay simpleng inorganize ng katulad ko at sinigundahan ng aking mga kasamang vloggers at sinuportahan financially ng ating mga kapwa loyalista. Actually, nakakatuwa nga, no? Sa aking Facebook page, pinopost ko po yung mga talagang parang feeling ko ay mga nakakabagbag damdamin na mga sumusuporta sa ating gaganaping rally. Meron po tayong isang kababayan na nag-send sa akin una ng 3,000 and then nagulat ako, nag-send na naman siya sa Gcash ko ng 1,000. So, bali, total of 4,000. So, ayaw po niya magpa-mention ng kanyang name. And, nung last, etong kanina, kachat ko siya, kanina umaga, nagsabi siya na siya pala ay isang kakamping. Kaya lang, dahil sinusuportahan niya ang Marcos administration, dahil siguro, no, nakita niya na, maganda naman yung ginagawa ng ating Pangulo. At sinabi niya na dahil ayaw niya rin sa Duterte, kaya sumusuporta siya. So, ito lang po, no, mga loyalista na nagbibigay ng tulong, para matuloy natin itong ating event. So, syempre, bilang isang organizer, gusto ko sana ang ating maging priority is number 1, syempre pagkain, no, para walang magugutom, tubig, walang mauuhaw, para kahit paano, magkaroon tayo ng lakas. Ulitin ko po, no, alam naman natin na karamihan po ng loyalista
lalo na po yung ating mga senior, ay talagang pagka ganitong mga event, nagpupuntahan talaga yung mga yan. So gusto ko sana kayanin natin na wala tayong magutom. So yun po yung aking priority. Una, walang magutom. Pangalawa, walang mauhaw. Hindi ko naman priority yung kung ano-anong mga bagay. Basta yun lang muna. And pangatlo na aking gustong i-priority is yung sound system. Hindi ko naman kailangan ng bongga na sound system, pero sapat na marinig yung ating mga tinig, no? Magkaunawaan tayo, talagang alam mo yun, magkarinigan tayo, yun lang sapat na. So, syempre, bumuo tayo ng committee, no? So, nagkaroon tayo ng mga vloggers na mga nasa loob na ng committee at nagkaroon sila ng kanya-kanyang task. Ngayon, nagpapakambas tayo ng mga sound system. And meron tayong mga vloggers na nasa ibang bansa na hindi makakauwi. At meron din tayong mga vloggers na kasama na mayroong mga gawa in that time. So, magbibigay sila ng mga video message. So, plano ko sana magkaroon tayo kahit isang maliit or isang pamamaraan na marinig po yung kanilang mga boses. So, nagpakambas ako. Alam nyo ba, nagulat ako kasi yun palang mga setup ng mga malalaking event na yan, like sa mga maisog na ganyan, yung complete na may LED screen, mga lightning, yung mga sound system na yan. Alam nyo ba kung magkano ang halaga pala ng mga yan? Grabe! Kulang-kulang 300,000. Sound system pa lang yun, ha? Wala pa yung mga kinakabit na mga kung ano-ano rin sa mga malalaking bakal. Grabe! Ako talaga yung na-shock, ano? Hindi ako alam mo yun, parang, 300,000, uubusin ko lang sa ganyan. So, nireject ko siya. Kasi bakit? Una, kung ako po ay makakalikom ng 300,000, hindi ko po siya uubusin sa ganon. Siguro kung papalarin ako na makalikom ng ganon, baka ipamigay ko na sa mga loyalista yon. No? Hindi ako mag-aaksaya ng 300,000 para sa isang sound system lamang. Ang naisip ko, hanggang ngayon, kaya ako napablog ngayon, baka makapaniwala, grabe itong mga to, no? Umuubos ng ganong kalaking halaga. Habang yung mga tao nagpapakahirap na sumisigaw para ipaglaban sila, pero sila may mga ganong kalalaking halaga. Grabe talaga ang ating politika, di ba? Nakakawindang talaga. Tapos sasabihin, kaya sila nandoon kasi para sila sa mahirap. Hindi po yun totoo. Kaya sila nandoon, namumuhunan sila ng, kung kikwentahin ko palagay ko sa ngayon na natututo na akong mag-organize ng mga event na ganyang mga rally, mahigit sa kalahating milyon ang inuubos ng isang rally ng maisog. Kung ako lang kung ako yung kikwenta sa mga nakikita ko na ngayong galawan, hindi pa kasama yung mga performer dun. Bawat performer po ay mayroon din po yung talent fee. So sa atin naman, since salamat ako sa mga vloggers na ating mga kasama, hindi po sila hihingi ng bayad. So nagkaroon po tayo ng mga vloggers na i-assign natin para maging speaker. No, sila po yung magkasalita. And ang ating performer po ay si Don Kengs, no? Siya yung kumanta ng sama-sama na. Basta yung ganon, basta yung kanta ni Don Kengs. Alam niyo naman siguro yan, no? So si Don Kengs po ay magpe-perform ng libre sa ating event. Ay nako, alam nyo, nakakagulat, no? Kaya tayo mga Pilipino maging marunong tayo, no? Yung mga pamumuhunan na yan, yung paglalabas ng pera na yan na more or less kalahating milyon para sa isang event, may mga singil po yan. Hindi po yan basta-basta. Kaya gamitin po natin ang ating mga isip Pilipino. Gising tayo. Gising tayo. Huwag tayong manatiling tanga-tangahan sa mga kandidatong ating binoboto o ating sinusuportahan. Ulitin ko po, napakalaking halaga pala ang ginagastos ng mga politician na yan para sa mga ginaganap na rally. Politician or mga nangangarap maging politiko. Ang tanong, kung manalo, kung manalo yung mga yan, kung makabalik sa pwesto yung mga yan, papaano sisingilin yung halos milyon na inuubos sa isang event? So, kawawa na naman ang Pilipino. So, yung ating ganaping rally sa ngayon po,
medyo kumakausap ako ng mga sound system na simple lang, no? Siguro, kung kaya, 30,000 or kung kaya, mga hanggang 50,000 na sound system, pero kung kaya lang hanggang 30K lang ako para mas makapokus ako sa pagkain, gagawin natin. Pero basta siguraduhin ko lang na marinig lang tayo. Pero yung 300,000 or 100,000 sa sound system, hindi ko yun gagawin. Siguro, kung wala na akong ibang option, baka mag-megaphone na lang tayo. At ang importante dito, marinig yung ating boses ni PBBM at itong si Sara Duterte ay tanggalin na sa DepEd dahil hindi na po talaga siya bagay sa DepEd. Marami pong problema ang ating edukasyon at hindi na po niya yun natutugunan. So muli, sa May 17 tayo po ay magkita-kita. Ito po yung totoong boses, no, ng masang Pilipino. Kasi walang pera pero nagpapahayag ng saloobin. Nagbibigay, lumalaban para sa karapatan ng mga Pilipino. So muli, May 17, 3 p.m. assembly time, 4 p.m. magpo-program na po tayo, and expected po natin ang ating mga kasamahang vloggers na pupunta. And ayun na nga, suportahan po natin ang rallying ito kasi ito po ay totoong boses ng masang Pilipino na hindi umaasa sa mga kandidato. At lahat po ng aatin dito ay wala pong bayad. So doon po sa mga naghahangad ng bayad, okay lang po na sa bahay na lang po kayo sumuporta. Ito pong rally na to, ibibigay po natin kay PBBM bilang suporta. Bakit po? Hindi na po tatantanan si PBBM ng mga yan sapagkat ang kanilang hangarin ay mapabagsak po si PBBM bago dumating po ang July. Yun po ang kanilang main goal. So, kailangan kung mahal mo ang bayan mo, number 1, bayan mo. Pangalawa, si PBBM. Kung mahal mo si PBBM, tumayo ka, lumabas ka, manindigan ka, kahit walang pera. Ang totoong makapangyarihan, higit sa ating gobyerno, ay ang boses ng maraming Pilipino. So, inaanyayahan ko po, hindi lamang po ang mga loyalista, maging ang mga dilawan, ang mga kakamping, ang mga Iskonians, or kung sino man na naghahangad ng mapayapang Pilipinas. Kunin po natin ang araw na ito para tayo po ay magtipon-tipon, magkaisa. Ulitin ko po, boses ng ordinaryong Pilipino. Isipin nyo naman, tayo lang ang nag-organize neto. At yung ating kabilang tubol, talagang naglalakihang mga pangalan ang nag-organize. At talagang nakakawindang pala ang presyo ng mga ginagamit ng mga yan. So, hindi po tayo uubos ng pera ng bayan. Kasi po ang gagamitin natin dito, pera po ng mga loyalista. And ayun nga, meron akong isang kakamping na nag-donate, no? Mga pera ng mga loyalista at ng mga BBM supporters na handang sumuporta para sa bayan at para kay PBBM. Actually, mga kababayan ko, alam ko talaga yung mga presyuhan dyan sa mga sound system, sa mga yung mga ina-arkila nila sa mga concerts, ginagamit po ng mga malalaking rally. Kasi nga, mga kababayan ko, nagtrabaho rin po ako sa sound system noon. Yes, mga 4-6 years yata yon doon po sa amin sa Leyte. So, alam ko po yung mga setup na ganyan, merong mahal, merong hindi naman ganun nga mahal. Pero kapag bongga, mga kababayan, yung bonggahan talaga, ang mahal, yes, totoo yan. Totoo yan ng mga 200,000, 300,000, yan sa mga concerts ng mga malakihan. Pero siyempre, dyan po sa gagawin po na rally, dyan sa Liwasang Bonifacio, walang problema kung hindi po ganun kabungga ang gagamitin po na sound system, mga kababayan. As long as makabar lang po ng sounds ang buong park, mga kababayan, at saka marinig po ng lahat ng mga taong nagpupunta doon yung mga sinasabi po ng ating mga speakers.
Yun ang po ang importante mga kabayan. Bakit? Siyempre, i-cover rin po naman yan ng mga kaibigan natin po ng mga vlogger. So, no problem ho yan. Anyways, i-shout out natin. Nandyan po kasama natin si Iying Gimentisa, Romana Manuel, Nelfred Di Maano, Wilma Malabanan, Lady Elsor, Tinkerbell, Lucana Nerpio, Alan Ebrio, Evangeline Sanchez, Angelita Holsinger, Hi to Luz Cruz, nandiyan po si Eduardo Cartera, Rose Guevara, Rizalina Ichanes, Helen Zamodio, Emi Mapalad, Papa Adilio, Mayeth Cibojano, nandiyan po si Rosalie Martinez, Oscar Dasilio, Rodrigo William, and hi to Filipina from Hawaii. Okay, so makakabayan ko, pag-usapan muna natin po yung ICC. Kasi nga ito si Bato, nakatawa naman kasi makahabayan. 'Di ba? Yung tinatakot na siya ni Trillanes makahabayan. Nag-hysterical po ito si Bato. Nalalaban natin kasi nga 'di ba sabi po ni Trillanes na probably daw 2 months from now, ma-release na daw yung warrant of arrest makahabayan. So nung tinanong po ng reporter ito pong si Bato, at saka yung time na yon, yun rin po yung time na natapos po yung kanilang hearing na nandun po si Marcel Soriano makahabayan. Diba? In-interview po si Bato. Nag-hysterical siya makahabayan. Kasi nga ang sabi niya, go ahead. Basta hysterical siya. Go ahead, make my day. Tapos hinamon pa kanya si Trillanes makahabayan na kapag dadamputin na doon siya ng taga-ICC, dapat daw si Trillanes daw yung magano sa kanya makahabayan, yung mag-handcuff sa kanya, magposa sa kanya. Gusto daw ni Bato na si Trillanes ang magposa sa kanya. Pero kahapon makahabayan, biglang nag-iba po ang kanyang tono. Bakit sa Ivan? Kasi sabi niya, parang umiiyak, parang gusto niyang umiyak makahabayan. Sabi niya, so sad of my upperclassman. Now, you are busy convincing PNP officers to testify against us in ICC. God bless you, sir. Sabi niya, when PRRD was about to remove you from your post because you're a Pinoy appointee, I moved heaven and earth to dissuade him. You finished the whole 6-year term. So, yun po ang pinaparinggan niya makahabayan, yung pong si Trillanes. Parang feeling niya ang tawag itong makahabayan, parang makonsensya, pinapakonsensya niya itong si Trillanes. Kasi siyempre si Trillanes makahabayan, parang upper class man kasi nila yun, di ba mga PMAers? So, yun po, nag-iba yung tono makahabayan. Kasi nga, bakit? Alam niyo ba? Kasi nga mismo po yung Senado ngayon, pati rin po yung Kamara makahabayan, suportado na rin po yung ICC. Pero siyempre, maghintay lang sila dito sa desisyon po ni PBBM. At para meron tayong konteksto, ipapakita ko sa inyo yung balita makahabayan. For more details, let's watch this. I think, I don't know, maybe it's a warning shot or something, I don't know. Tingin yan ni Senator Sani Angara kasunod ng mga bagong pahayag ng Department of Justice kaugnay sa usapin ng International Criminal Court. Matatanda ang inanunsyo ng DOJ na may briefer na silang ginawa para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa posibleng legal options sakaling maglabas nga ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang nasasangkot. Pero tingin din ng senador, kailangan muna ng Senate concurrence kung babalik ang Pilipinas sa ICC. I think so. I think because if you removed yourself, you need to... It's like joining a treaty for the first time again. So I think you need Senate concurrence. So. Sabi naman ni Senator Francis Escudero, normal course of things lang ang ginawa ng DOJ para mabigyan ng karampatang datos ang Pangulo. Para rin ito sa kailangang pagdesisyon ng Pangulo. Tumanggi si Senator Bato de la Rosa nang hinga ng panayam ng PTV News. Pero may patama siya na idinaan sa isang Facebook post na may isang upperclassman daw siya na abalang nagkukumbinsi sa mga PNP officers na mag-testify sa ICC laban sa kanila. Matatanda isa si De La Rosa sa nahahabla sa ICC dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Sa kabila nito, ilang senador ang naglabas ng pagsuporta para sa administrasyong Marcos sa gitna rin ng mga ugong ng planong destabilisasyon. Paulit-ulit, tapos medyo parang familiar names, diba? But sa akin, siguro, dapat yung ating mga law enforcement agencies should still check and double check kung talagang there's truth dito sa mga destabilization plot. Sana hindi totoo kasi parang it's time for all Filipinos who love the country to rally behind the president kasi
Diba? May kalaban na tayo sa labas eh. Diba? Kumbaga, sana imbis na tayo mag-away, which is our history, matuto na tayo. Diba? Sa nakaraan. Kita naman natin sa mga nangyayari, diba? Mabait si Presidente BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya inalala ng bayan. Susuportahan umano ng mga kongresista ang namang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa posibilidad na muling sumali sa International Criminal Court ang Pilipinas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. There's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, huwag tayo sa ICC, huwag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? Ito ang hirit ng isang kongresista sa posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Inihahanda na ng Department of Justice ang legal briefer para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglalaman ng mga benepisyo at kahinaan sakaling muling papasukin ng International Criminal Court sa bansa. Sinasabing maglalabas umano ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ICC dahil sa paglabag nito sa karapatang pantao nang ilunsad ang war on drugs ng gobyerno. Malaga din na kasama tayo sa mga structures like ICC kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas yung borderless crimes at minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen. I think there's some value of having this. 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na kumikilala sa ICC sa kagustuhan noon ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa mga kongresista, rerespetuhin at susuportahan daw nila anuman ang maging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Kasabay ng panawagan na ipanalangin ang Pangulo. Kasunod ang tahasang pambabatikos ni dating Pangulong Duterte sa kasalukuyang administrasyon nang hindi payagang magsagawa ng peace rally sa Dumaguete. Nakakalungkot po na may ganito pong mga pangyayari or ganitong mga tinatawag na peace rally, pero alam naman po natin na puro paninira lamang mula sa mga dating appointed officials, mula sa mga former officials. We should all be supportive of what the current administration and the current President BBM is doing. Akala ko ba hindi matatakot si Bato Makabayan tungkol ito sa ICC? Diba? Kasi kapag tatanungin siya ng mga reporter tungkol po sa ICC, tumataas kagad ang kanyang boses eh. Lalo-lalo na kapag bumabanggit po ang pangalan po ni Trillanes Makabayan. So ibig sabihin ito, sila po ngayon ay talagang na-pressure sila, takot at saka hysterical na sila ngayon Makabayan. Hysterical mode na sila ngayon. Kaya nga nagaganyan po itong si Digong, 'di ba? Kahit ano na lang po ipagbabato doon kay PBBM, gusto lang pabasagin po si PBBM, gusto lang pagpa-resign ng mga kabayan si PBBM kasi kapag matanggal po sa pwesto si PBBM, sino dito ang makabenepisyo? Diba sila Makabayan? Bakit? Kasi ang issue po ng ICC, mawala ho yan. Ang issue rin po dito ni Quiboloy, mawala rin po yung Makabayan. Kapag makabalik po ang Duterte dyan po sa gobyerno. Kaya nga itong si Bato ngayon, parang naging marshmallow na Makabayan, nalusaw. Natakot pala kay Trillanes. Akala ko noon Makabayan, astig na astig si Bato eh. Bato, naging marshmallow, nalusaw Makabayan. At saka ipakita ko rin po sa inyo yung interview po ni Trillanes doon po sa Politiko Makabayan kasi napag-usapan dito yung tungkol po dito sa destabilization plot na ginagawa po ng Duterte dito po kay PBBM. For more details, let's watch this. Una-una siya ang beneficiary dito. Kung mapapatalsik via withdrawal of support or impeachment or death, God forbid, siya ang magiging acting president. Okay? And remember, by June 30, pagka nag-assume siya ng presidency by any of those methods, eligible siya for re-election sa 2028. So it will be a 10-year presidency. Parang si Gloria dati. Parang Gloria formula. So tinitingnan nila yan, party yan sa pinag-usapan. Ngayon, yung sa sinasabi naman ni Ina, si Sara ay tumindig na sa tabi ng tatay niya. Yung mga maisog rallies,
sa Davao at yung dito sa Liwasan, ando doon siya. Pinakita niya yung suporta niya doon sa grupo na yun. At hindi naman natin pwedeng kapamilya yan eh. Anak yan. Tapos nakita naman niya na under fire siya for her incompetence at yung corruption. Tapos ngayon may potential pa siya, exposure do sa ICC. So she stands to benefit also from any of these destabilization efforts, siya magiging beneficiary siya, but I'm not going as far as to say that she is a direct participant, but for sure she is a beneficiary. So kung papasukin pala ni PBBM yung ICC sa Pilipinas, makabayan, dami makulong eh. Makulong si Digong, makulong si Bato, at saka si BP Sara Makabayan, makulong rin po kasi damay yun eh. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin, nandyan po si Lerma Sondita from California, USA. Hi to Biyahe ni AJTV from South Korea. Nandyan po si Shannon Reyes from Muntinlupa City. Hi to Jemson, Erjen, Jeriel, and Jem ng Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. I-shout out mo natin si Elina Laguet from Nueva Vizcaya, Ani Hoson. Hi to Evelyn Garcia, Federico Guerrero from UK. Nandiyan po kasama natin si Vivian Torne, Gemma Sampilo Camarines. Nandiyan po si Victor Rovin, Shimizu LV, Jade Nomura, Edwin Salamanca, Paul Cabrera, and hi to Alicia Lee. Okay, so mga kababayan ko, ang ibig ko pong sabihin sa aking intro na pag-usapan po natin yung alleged spy from China, mga kababayan, na pinadala po dyan sa Pilipinas. Ito pong mayor ng Bamban. Ito pong si Mayor Alicia Goo, mga kababayan. Kasi kung maalala ho natin, itong balita na ito na ipapakita ko una, mga kababayan, this is 1 month ago. Na kung saan, di ba meron pong sunugod po na Pogo Hub, na kung saan maraming pera nakita doon sa mga vault, mga dokumento, at saka meron pong nakita doon na dokumento, mga kababayan, na ito pong sa water bill, ang nakapangalan doon, ito pong mayor ng dyan po sa Tarlac ba yan, mga kababayan? Sa Bamban Tarlac, ito pong si Mayor Alice Goo. So ngayon, mga kababayan ko, iniimbestigahan na pa ngayon yang si Alice. Pero alam niyo po ang napaka-interesting dito. Bakit? Kasi ngayon pala ako nakita at nakirinig na isang mayor, mga kababayan, na walang record po sa hospital. At wala na po siyang record po sa mga paaralan, mga kababayan. Kaya nga sound interesting talaga. But before that, para po ma-recall natin ito pong issue po ng Pogo Hub at paano po na-connect dito, ito pong si Mayor, mga kababayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Sinimulan ng buksan ng mga otoridad ang higit 20 vaults na ni-raid na Pogo Company sa Bamban, Tarlac. Higit 5 milyong piso ang tumambad sa isang vault pa lang. Live mula sa Bamban, Tarlac, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang pagbubukas ng mga vault dyan? Nako Cheryl, dahil madilim na ay itinigil na ang pagbubukas ng mga vault dito nga sa may Bamban, Tarlac. Ito yung Sunyan Technology na ni-raid noong Marso. Itinigil ito dahil mula pa kanina naging pahirapan na nga yung pagbubukas ng mga vault dahil mainit, madilim ang lugar at walang kuryente. Pinutol na nga kasi ito nung mag-raid noong Marso. Gamit ang acetylene, winasak ang mga vault sa Pogo Company na ito na Sunyan Technology sa Bamban, Tarlac ngayong araw. Ipinag-utos ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ang lahat ng 27 vaults ng kumpanya at maimbentaryo ang laman nito matapos ma-raid nung isang buwan. Witness sa pagbukas ng mga vault ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP CIDG at ilang prosecutor. Sa unang 2 vault, mga dokumento at passport ang nakita. Pero sa pangatlo, mga bundle na ng pera na aabot sa 5.5 million pesos at $1,000 ang tumambad sa mga operatiba. Importante raw sa PAOCC ang mga dokumentong maaaring magturo sa illegal operation ng Sunyan na pwede nilang magamit sa korte.
Mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Usually, mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, crypto wallet, kasi yun ang lifeblood ng mga pogos eh. Kabilang sa mga nakuhang dokumento ay sa sasakyan at bill sa kuryente sa pangalan ni Bamban Mayor Alice Go. Iimbestigahan daw ito ng DILG. Now, as far as the operating units are concerned, ang mga nakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice. Nagsalita na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo tungkol sa kaugnayan niya sa operasyon ng ni-raid na Pogo sa kanyang lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Hindi po talaga ako kasali sa operation po ng POGO. Yan ang diretsahang sagot ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa eksklusibong panayam sa News 5 tungkol sa paratang na may kinalaman siya sa Pogo operation sa kanyang lugar. May sinabi kasi noon si Senator Sherwin Gatchalian na may kinalaman si Go sa operasyon ng Pogo sa naturang bayan. Kay Go nga raw nakapangalan license to operate ng complex ng Pogo na ni-raid ng mga otoridad noong Marso. Pero lahat ng yan, itinanggi ng alkalde. Na ako lang po yung landlord before and binenta ko na po yung share at yung mismong development po na yon, alam din po dito sa area, dito sa Bamban, na sa akin po yung lupa before. Pero hindi po talaga ako connected sa POGO po na operation. Noong 2020, naganap daw siya ng mga negosyante na pwedeng umupa sa mga lupa na pagmamayari niya sa Bamban. Hindi pa raw siya mayor noon dahil marunong siya mag-Mandarin. Nakaikayat siya ng Pinoy-Chinese investors na magtayo ng mall at apartment building sa kanilang lupa na nasa likod ng munisipyo ng Bamban. Pero noong tumakbo siya bilang alkalde noong 2022, binenta niya na ang share niya sa lupa. Inamin naman ni Mayor Go na isa siya sa mga tumulong sa mga Chinese investors ng kumpanyang Hongsheng Gaming Technology para payagan ang Pogo operation nito sa Bamban. Inaprubahan ito ng konseho noong 2020. Pero noong Pebrero noong nakaraang taon, ni-raid ang Hongsheng. Matapos niyan, ipinagbawal na ni Mayor Go ang application ng renewal nito. Pero isang bagong kumpanya na Zunyan Technology ang binigyan nila ng permit dahil kompleto ito sa dokumento. Pinakita po sa amin ng license from POGCOR. Tiniknan namin yung lugar. Binigyan ko po ng permit. Ang Pogo po na tinatawag po nila, yan po ay nasa 2nd, 3rd, and 4th floor lang po. Itinayo ang bagong kumpanya sa parehong compound kung nasaan noon ang Hongsheng Tech. Ito rin ang Pogo Hub na ni-raid noong Marso na may 12 gusali, 1 mall at 2 villa. Laking gulat daw ni Mayor Go na may illegal na nangyayari sa Pogo compound. Hindi niya raw ito inakala dahil may tauhan ng POGCOR na nagbabantay sa loob ng compound. Yung POGO po na na-raid po noong March 13 po, ay monitor po siya ng POGCOR po ng 24/7. A week before the raid, nakapasok po ang LGU po dyan kasi nag-invite po sila ng isang site visit po. Kinwestiyon naman ng PAOCC kung bakit nakapangalan sa alkalde ang electric bill ng Sunyante. Meron ding nakaparadang sasakyan sa compound na nakapangalan din kay Mayor Go. Paliwanag ng alkalde dyan. Nagbabuy and sell din po ako ng kotse. However po, hindi rin po ako aware na hindi po pala nila na-transfer. Sa issue naman ng kuryente, sa kanya raw ito nakapangalan dahil siya ang nagpakabit nito noon pa. Handa naman daw siyang dumalo sa pagdinig sa Senado para patunayang wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Okay, so the other day mga kabayan, natuloy po yung hearing dyan sa Senado. So ito po pinangunahan po ni Senator Risa Hontiveros mga kabayan. So siyempre ito pong si Mayor Alice Go talagang ginisa siya doon. At kasi nga bakit ginisa? Siyempre hindi kasi siya makasagot po sa mga tanong po ni Risa Makabayan. Napaka-unusual talaga na matagal ka na dyan sa Pilipinas, wala kang record po sa ospital Makabayan. Tsaka wala kang record po sa mga paralan kasi sabi niya siya daw ay homeschooled sa Makabayan sa kanilang farm. Homeschooled siya sa kanilang farm. So para po maintindihan natin, ipakita ko sa inyo yung nangyari po na hearing doon sa Senado. For more details, let's watch this. 3 sa mga kinukonsiderang big boss ng Pogo na ito ay nakalusot at hindi na malaman kung nasaan.
Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga otoridad ay dito nakalkal at umalingasaw ang pangalan ng baguhang mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Gu. Kaagad na inimbitahan sa pagdinig sa Senado ang batang-batang mayor at dito na siya nagisa ng husto. Bago matusta si Mayor Alice ng senadora na si Risa Ontiveros, ay nagpakilala muna ito. Ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, Bamban, at para maibalik po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigasyon ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming salamat po. Kung tingnan at pakinggan ang pananalita ng mayora, ay walang kaduda-dudang kabisado nito ang kultura ng mga Pilipino. Pero may mahiwaga pala itong pagkatao at nakalkal ito sa pagtatanong ng senadora ng Pilipinas. Napag-alaman na isang negosyante na itong si Alice Go bago pa pumasok sa politika noong 2022. Pag-aalaga at pagbebenta ng mga baboy ang negosyo nito at ito raw ang kanyang pinagkuhanan ng panggastos nang ito'y tumakbo sa eleksyon. Pero dahil sa hindi consistent ang kinikita nito ay tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya na katulad niya rin ay nasa negosyo ng pangangalaga at pagbebenta ng mga baboy. Paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang? Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong mga kaibigang ito na tumulong sa inyo na tumakbong mayor at manalo? Mga kaibigan ko po na sa hog racing din po. Nasa hog racing or nasa Baofu? Nasa hog racing po. Wala po sa Baofu po, Your Honor. Mayor, actually, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil napag-uusapan na rin natin ito, maari bang mahingi yung inyong SALN at pati yung SOSE po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo sa Baofu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, alam po natin pareho yan makikita sa ating SOSE. Kung maaari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong SALN at SOSE, Mayor. Nasorpresa ang senadora sa nalaman niyang huli na pala nang marehistro ang birth certificate ni Mayor Alice. 17 anyos na ito noon nang siya'y magkaroon ng birth certificate. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Apo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So, if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang
ni-register yung birth ninyo. Parang nakakapagtaka kung bakit dalaga na siya noong siya ay magkaroon ng birth certificate. Samantalang may kaya naman sila para asikasuhin ito. Maging si Mayor Alice ay hindi rin alam ang dahilan kung bakit ba dalaga na ito nang magawa ng napaka-importanting dokumento na birth certificate. Ito pa ang napakatalinhagang tanong sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay walang record sa ospital kung saan siya ay pinanganak dahil sa bahay lang pala nila siya pinanganak at hindi pa niya alam kung saan ang bahay na yon noong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Ito pa ang karagdagang mahiwagang revelasyon sa pagkatao ni Mayor Alice. Siya pala ay hindi rin nag-aral ng elementarya hanggang kolehiyo dahil siya ay sa bahay lang nila pumirme at doon lang siya tinuruan ng isang teacher na nagngangalang Robilin hanggang sa siya ay matuto. Still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Meron din po akong teacher po, Your Honor. So saang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan po. Ang maalala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. If you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing, ma-recall pa rin at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin. Opo. Alright. Pakisubmit na lang sa committee yung apelyido nila. Opo. And sa hearing, on the record, kung sino yung homeschool provider. Opo. At saan naman, pagkatapos ng homeschooling, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider, tulad nung ginawa namin nung aking anak, para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy, hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Ang minigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po, si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po.
or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may, kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school? Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan nung nakamit ninyong edukasyon. Hindi ba katakataka na napakahiwaga nito? Mula elementarya hanggang kolehiyo ay iisa lang ang naging teacher mo na siyang nagturo sa'yo ng lahat-lahat? Base sa mga natuklasan na ito ng Senado kay Mayor Alice Go, ay tila pwede natin siyang maikumpara sa isang pelikula kung saan siya ay nagmula sa isang programa ng isang bansa na hinubog at sinanay simula pagkabata para ipadala sa isang misyon na napaka-importante. At ito ay ang mag-espiya sa bansa kung saan ay may interes ang nasyon na nagsanay sa kanya. Ang tanong, ano kaya ang misyon at layunin ni Mayor Alice Go sa Pilipinas kung siya ay totoong espiya ng China? Ikaw, naniniwala ka bang na-infiltrate na tayo ng China noon pa man? Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Go nung eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya? Sa sarili niyang bayan? Okay, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, thank you so much nga pala sa mga viewers na hindi ko na shout out. Thank you so much. At syempre, yan po ating manangkalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa Langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sampahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.